Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider at ito ay pinamagatang kakapasok lang. Grabe to, biglang utos, walang nagawa ang Kongreso. Utos PBBM, FPRRD, Panelo, VP Sara. Ayan ha, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang RevGov, sigaw ng taong bayan at dating Pangulong Rodrigo Duterte payag sa pagdideklara di umano ng revolutionary government. Ito'y ayon kay Attorney Salvador Panelo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa isang pahayag kay former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, tahasan nitong sinabi na nagkausap sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa revolutionary government na gustong mangyari ni Attorney Panelo. Ay walang pagdadalawang isip si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumang-ayon sa kanya. Payag di umano ang dating Pangulo sa pagdedeklara ng revolutionary government. Ito'y ibinahagi ni Attorney Salvador Panelo kaugnay sa paghahanda ng Commission on Election sa nalalapit na 2025 midterm election. Kasi pinaliwanag pa ni Attorney Salvador Panelo kung bakit nais nito ng revolutionary government. Ayon sa kanya, ang sistema natin ngayon ng gobyerno ay kontrolado di umano ng Kongreso dahil pati presidente ay nakokontrol na. Dahil sa loob ng revolutionary government, pati legislation power ng Kongreso ay maaring maibigay sa Pangulo at magiging dalawa ang kanyang hahawakan, ang executive power at ang legislative power. Dagdag pa nga ni Attorney Salvador Panelo, sinabi ng Pangulong Duterte na sabihan si Pangulong Bongbong Marcos na magdeklara na di umano ng revolutionary government. Nilinaw pa ni Attorney Panelo na ang probisyon ng saligang batas, ang trabaho ng isang pamahalaan ay ang bigyan proteksyon ng sambayanan o magsilbi. At kung ngayon sa pagsisilbi mo, sa pagbibigay mo ng proteksyon ay nakikita mo ang ilang sektor sa lipunan o ilang sangay ng gobyerno na nagiging sagabal doon sa tungkulin na inatang sayo ng gobyerno at yan nga yung nangyayari ngayon, di ba? Gusto nilang magkaroon ng revolutionary government. No, kumbaga, ito yung nawawala na ng tiwala syempre, no? Yung iba ngayon sa alam na natin do sa iba na nasa gobyerno nga, no. Hindi naman lahat ng mga nasa gobyerno is iisa ang utak, no, katulad ng mga iba diyan sa Congress. Hininaan ko lang. Ayon, hindi pare-parehas. Pero ang nangyayari kasi ngayon, no, kung ganyan ang nangyayaring kalakaran, na alam naman natin na parang nakokontrol na ang ball game. No, napakahirap. Kung may mga tatakbo, halimbawa, yung mga parte nila FPRRD, ganito, maaari silang makontra, maaaring hindi sila manalo, maaaring manipula, ganun. Diba? Parang umiiwas na sila sa ganun. So, eto, imbis na magsama-sama, is nagkakabukod. Diba? So, imbis na magtiwala, is nawawala ng tiwala. Nawawala ng tiwala, kaya magbubukod. Dahil kung may tiwala yan, hindi magbubukod yung mga nandiyan nga syempre dito sa administrasyon ngayon, nababalitaan yung mga nai-issue na sila yung parang mga bossing. Sila nga masyado silang naaalarma. Kumbaga, naghahanda na sila sa sarili nila. So, hindi rin naman masama siguro na maghanda rin para sa sarili nila yung iba. Para hindi sila masaklaw ng kung ano man ang nangyayari ngayon. Syempre, kung kapakanan ng taong bayan ang iisipin mo, gagawa ka ng paraan para maging maayos.
Diba? Gagawa ka ng paraan para mailigtas mo yung sambayan ng Pilipino. Estado ay maaaring gumawa ng kaparaanan o pwede kang magdeklara ng batas militar, magdeklara ng revolutionary government. Dahil ayon pa kay Attorney Panelo at dating Pangulong Duterte, maayos na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos ang bansa ngayon. Ngunit tila may mga balakid na kailangan nitong wakasan para mas madali nitong mapamunuan ang ating bansa. Pero ano nga ba ang revolutionary form of government? Ayon sa isang artikulo, ang isang revolutionary republic ay ang pagbuo ng bagong gobyerno pagkatapos buwagin ang isang estado at rehimen. Ito ay nirerepresenta ng mga tao mismo. Mababakante ang lahat ng posisyon ng gobyerno at babango ng isang bagong republika kung saan ang magiging mandato ay parang reforma tang mangyayari, ganun. Sa tao. Ngunit para sa ibang mga kritiko, ang revolutionary government ay ang magbibigay daan para madaling maimplementa ang mga programa at reforma na ipinaglalaban ng Pangulo. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama, dapat mag-red gov na lang dahil ang gulo ng kongreso natin. Pati si Pangulong BBM nadadamay sa kanilang pansariling interes. Mukhang kailangan na nga nating mag-revolutionary government dahil overpower na ang kongreso, pati Pangulo na didiktahan na nila. Wala na tuloy kalayaan na gumawa ng kanasariling plano para sa ikabubuti ng bansa. Oros kontra na lamang ang kongreso pag di umaayon sa kanilang gusto. Pero si PBBM, matututo siyang magsalita, matututo siyang lumaban. Gaya ng tatay niya, di ba? Is hindi naman makakaporma yung mga yan. Siyempre, presidente ka. Isang salita mo lang sa mga yan, tatahimik yung mga yan. Kaso nga lang talaga, yung pagiging masyadong mabait, minsan nakakasama din naman minsan. Red Gov, yan ay yata ang solusyon para itigil ang ambisyon ni Tamba na maging Prime Minister ng bansa. Hindi naman ang kapakanan ng taong bayan ang kanilang totoong layunin, kundi ang pansariling interes lamang. Kakalungkot naman na pati Pangulo nawawala ng kapangyarihan. Kasi ulitin ito, salita uli ako. Kung kapakanan ng taong bayan ang iniisip nila, dapat is hindi sila pumapasok sa mga gantong issue. Dapat mas binibigyan nilang pansin kung ano ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Kung ano ang nangyayari ngayon sa ekonomiya natin, no, sa mga pamumuhay ng bawat Pilipino. No? Kung may pakialam talaga sila sa atin. Kaso nga lang ang nangyayari, wala tayong nabalitaan na pinapakailaman nila tayo, yung problema natin. Ang pinapakailaman nila is yung tatakbong presidente sa 2028 na malakas. Ang pinapakailaman nila kung paano mapapakulong si Duterte. Diba? Pinapakailaman nila kung paano maisusulong ang Chacha. Pinapakailaman nila kung paano sila mauupo sa pwesto. Diba? So, wala Hindi mo makita dun yung sinseridad nila sa pagtulong sa taong bayan kasi wala tayong nakikita Kung meron tayong nakikita, walang problema. Diba? Halos buong taon is ganun ang nangyayari. Tapos 2024 na naman ngayon, ganito na naman ang mangyayari. Diba? Paulit-ulit lang. Walang pagbabago. No? Nagbabago lang ang mga edad natin kada taon, pero ang nangyayaring kahirapan sa bansa natin is ganun pa rin. Wala pa rin pinagbago. Na panguluhan ng bansa, nasaan na ang pangako na pagkakaisa para umunlad ang bayan. Kaya wala tayong pag-asenso dahil patuloy pa rin ang ligasiya ng mga pinunong self-centered at bahaman sa kapangyarihan. Pabor ako sa Red Gov. Hanggang kailan ba tayo paikutin ng dilaw? Maiiwan tayo sa buong mundo na pobre pa din. Kailangan na ng tunay na pagbabago sa Pinas. Tama na mga salita nyo, support na tayo. Pabor po ako sa Red Gov form of government upang baguhin ang batas maitama dahil kaming mahirap. Inalisan kami ng karapatan dahil sa batas ni Cory. End quote. Kaya sabi ko nung nag-uusap kami ni Attorney Presidente Duterte na isang umaga, madaling araw. Kaya sabi ko, alam mo, Ginoong Pangulo, ako talaga hanggang ngayon gusto ko revolutionary government. Ano ba sabi niya? Okay yan. Sabihin mo kay Presidente Marcos, magdeklara na siya. Aba, ako sinabi ko na kanina umaga yan magdeklara na.
Kasi, Magde-declare si Presidente oo, Bongbong. payag kami. Payag kami. Diktador siya, okay, ang constitutional dictator. Basta, kasi, ang konsepto namin, ni Hindi, Presidente... kasi kung meron namang magandang ibubunga yung gagawin ni PBBM, no? Yung revolutionary government na yan. Kung may magandang ibubunga yan para hindi na makaporma yung mga nais na umagaw ng kapangyarihan, di ba? O tumapak sa ilang mga tao. Di ba? Kung yan ang makakapigil, is magandang paraan. No? Hindi naman gagamitin yan sa hindi magandang paraan. Kasi talagang napakagulo na nang nangyayari ngayon, lalo na dyan sa Kongreso. Nababalitaan sila dyan sa mga agawan ng kapangyarihan ganito. So kung ipapatupad dyan, yung revolutionary government, kung maganda ang magiging bunga niyan, at masasagip yung mga mamamayan, di ba? Mariosep, syempre, hindi naman biro-biro yung may mauupo doon na sila lang ang magbobotohan, no? At kung sino yung mamumuno sa atin. Tapos ang mga taong bayan, Senado, is mawawala na sa eksena. Ay, napaka-unfair naman yun. Kaysa ganun, wag na lang. Di kung idideklara yung ganyang mga revolutionary government na yan, kung maganda yung maidudulot, di kahit ako sang-ayon ako dyan. Ever since, hindi pa yan tumatakbo, di ba? 10 taong ko niligawan yan. Ang konsepto namin, yung sistema kasi natin ngayon, kontrolado ng Kongreso. Whether you like it or not, talagang kontrolado ng Kongreso. Pati Presidente na kukontrol Ngayon, para kung sila yung ang boss, Kongreso, ang kanyang power to legislate, binigay mo sa Presidente, dalawang power na, executive, legislative, para ng martial law. Pag yan ang ginawa mo, lahat ng mga constraints mawawala sa iyo Kaya sabi namin, sabi ko sa kanya, nung Presidente pa siya, kasi maraming kumukontra doon Yan, ang dictatorship yan Hindi alam nyo, ang provision ng saligang batas, klarong-klaro naman sinasabi, ang trabaho ng isang pamahalaan ay ang bigyan ng proteksyon ang sambayanan. Tama. O magsilbi. Tama. Ngayon, kung sa pagsisilbi mo at sa pagbibigay mo ng proteksyon, nakikita mo ang ilang sektor sa lipunan o ilang sangay ng gobyerno nagiging sagabal dun sa tungkulin na iniatang sa'yo ng gobyerno at ng Estado, abay, gumawa ka ng kaparahanan. Oo, At tama. pwede mong gawing magdeklara ka ng batas militar, magdeklara ka ng revolutionary gobyerno. Kaya kami ni Presidente Duterte, okay sa amin si Bongbong Marcos. Unang-una, as we agreed, wala naman kami naririnig na corruption sa kanya Hanggang ngayon, wala. Naririnig namin corruption ng mga malalakas sa kanya. O kaya naman, kamag-anak. Pero siya, wala Kaya si Presidente, sabi niya, komportable naman ako kay Marcos Jr. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan din natin si Attorney Panelo. Ayan, kung ganyan talaga na merong tinik sa dadaanan mo is mabuti na rin na matanggal, 'di ba? Parang ano lang 'yan Kung may batang makulit, no, sobrang kulit na, hindi mo na masaway-saway. Hindi naman masamang mamalo, 'di ba? Para tumino. So kung yan ang magiging solusyon, yung revolutionary government, para yung ibang sangay dyan sa gobyerno ng mga makukulit ay maturuan ng leksyon at mapatahimik, is magandang gawin. Huwag na nilang ipilit kung ano yung gusto nila na hindi naman talaga ayon sa mga tao. Kasi okay lang talaga na nagpipilit sila sa gusto nila, pero gusto ng mga tao. Pero kung ayaw ng mga tao at marami kumukontra, mahirap yun. Kayo mga katunay, sang-ayon ba kayo na magkaroon ng revolutionary government? Comment lang po kayo mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.